Sa baryo ng San Bernabe, mahigpit ang batas ni Kapitan Arturo. Huwag kailanman sisilip sa kabilang baryo. Yan ang mahigpit kong ipinagbabawal. Sa paniniwala ng lahat, iyon ang dahilan kung bakit sagana sila sa baboy, baka, at manok. Kapag lumabag ka, hindi lamang ikaw ang mapapahamak. Pati ang buong baryo ay gutom ang kasunod na daranasin. Mabuti ang kapitan sa mga nasasakupan nito. Maayos makitungo sa mga mamamayan at palaging namamahagi ng mga karne sa lahat ng tao sa baryo. Kung kaya't lahat ng mga tao ay sumusunod sa kanya, lalong-lalo na ang nag-iisa niyang batas na wag sisilip sa kabilang baryo. Si Jose Marichan, 40 taong gulang, isang tahimik na kagawad na kilala sa pagiging masunurin at mapagbigay. Palaging sumusunod sa patakaran, ngunit lagi siyang nagtatanong sa sarili, ano ba talagang meron sa baryong yun? Isang araw, pauwi siya galing bukid nang marinig ang tinig ng isang umiiyak na matanda sa bandang kakahuyan. Nakita niya ang isang matandang lalaki na duguan ng paa. Mukhang tinamaan ng bitag ng baboy ramo. Anak, tulungan mo ko. Mahina nitong sabi. Hindi nagdalawang isip si Jose Mari. Tinanggal niya ang bitag sa paa ng matanda. Karga-arga niya ang matanda at dinala sa kanyang kubo. Doon niya nilinis ang sugat at nilapatan ng halamang gamot bilang paunang lunas. Ngumiti ang matanda. Maraming salamat. Hindi mo alam kung gaano kahalaga ang ginawa mo. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ng matanda ang isang kumikislap na batong hugis sa mata. Mutya ito ng lawin. Magbibigay ito sa iyo ng talas ng pandinig, paningin at pandama. Pero tandaan mo, kapag ginamit mo to, hindi na mababalik sa dati ang buhay mo. Hindi niya gaanong pinansin yon. Iniisip na gawa-gawang kwento lang ng matatanda yon. Ngunit nang ilapit niya ang bato sa kanyang palad, biglang kumapit ito sa kanyang balat at lumiwanag. Doon nagsimula ang pagbabago. Kinagabihan, habang natutulog si Jose Mari, bigla niyang narinig ang mga atungal at iyak ng mga tao mula sa malayo. Tulungan niyo kami. Tulungan niyo kami. Hindi na namin kaya rito. Nagising siya at napatingin sa direksyon ng baryong ipinagbabawal silipin. Ang pandinig niya ay tila umabot ng milya-milya, at nang silipin niya mula sa burol gamit ang kanyang paningin, nakita niya ang mga ilaw at mga anino ng kakaibang nilalang na kumikilos. Mga tao, nakakadena, at may mga aswang na kumakain ng laman ng tao sa liwanag ng buwan. Diyos ko, bulong niya. Doon niya naisip, ito pala ang totoong dahilan kung bakit bawal sumilip dun. Alam ba to ni Kapitan? At ayaw niya lang kaming mapahamak. Dumating siya sa ipinatawag na pulong ng barangay kinaumagahan. May nakakita raw na umiikot ka malapit sa hangganan kagabi. Ha, Jose? Ngumiti siya. Nagkunyaring walang alam. Pero sa kanyang loob, nag-aalab na ang galit. Natapos ang pagpupulong at hindi naman napatunayan ng mga ibinibintang sa kanya. Hindi na siya makakapayag. Kailangan niyang kumilos. Hindi lamang para sa katarungan, kundi para sa kalayaan ng mga inosenteng tao sa kabilang baryo. Sa tulong ng mutya, nakalusot siya sa bantay ng hangganan at nakarating sa kabilang baryo. Doon ay nakita niya ang impyerno. Mga bahay na sunog at winasak. Mga tao, ginawang palahian at nakakulong sa mga kulungan.
Mga batang umiiyak habang nilalapitan ng mga aswang na may mahahabang kuko at itim na mga mata. Isang matandang babae ang lumapit sa kanya, payat at sugatan. Ginoo, tulungan mo kami. Lahat kami gagawing pagkain. Ang mga aswang, sila ang tunay na may kontrol dito. Matagal na. At sa gitna ng lahat, isang napakalaking nilalang na parang tao ngunit may balat ng unggoy at pakpak ng paniki. Ang pinuno ng mga aswang, pero hindi niya yun mamukaan. Dalawang aswang ang nakakita sa kanya at sumugod. May matutulis na ngipin at mahahabang dila. Ngunit dahil sa mutya, naging kasing bilis siya ng hangin. Umiwas siya sa mga kuko at gamit ang gulok na dala niya, pinutol niya ang ulo ng isa sa pamamagitan ng pagtaga niya sa leeg noon. Ang isa'y sumugod mula sa itaas, ngunit gamit ang lakas ng kanyang pandama, naramdaman niya ito bago pa man umatake. Parang kalkulado niya ang eksaktong oras ng paglapit ng distansya ng nilalang. Nang isang dipa na lamang ang pagitan, ay isang mabilis na saksak sa dibdib nito ang ginawa niya. Sabay hiwa sa leeg, bagsak ang nilalang. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang wakas, dahil nasa gitna ng baryo ang pinuno. Nang makarating siya sa pinakaloob ng baryo, nakita niya ang isang figura na nakatalikod. Matagal na kitang hinihintay, Jose Marie. Sabi nito. Pagharap nito, si Kapitan Arturo, ngunit ang mukha niya'y nagbago. Ang mga mata ay pula, ang balat ay kulay abo, at lumitaw ang mahahabang pangil. Akala mo ba'y hindi ko alam na lalabag ka sa batas ko? Ako ang hari ng mga aswang, at ang baryo niyo'y pagkain lamang para sa amin kapag naubos na ang mga tao rito. Nanginig ang kamao ni Jose Marie. Manghayop kayo. Tumalon si Kapitan Arturo. Nakauwang ang mga matatalim na kuko na parang sundang. Ngunit mabilis si Jose Marie. Umilag, sumaksak, pero tila bakal ang tibay ng balat ng kapitan. Sa isang hampas nito, tumilapon siya at sumalpok siya sa isang puno at muntik nang mawala ng malay. Ngunit bago siya mawala ng pag-asa, dumating ang matandang tinulungan niya noon. Hawak nito ang isang anting-anting na may nakaukit na mga baybayin at sumigaw ng orasyon. Santo Diyos, ipakita ang liwanag. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets, I remember the child in the manger as he sleeps. Lumabas ang apoy mula sa palad ng matanda. Sinusunog ang balat ng kapitan. Jose, putulin mo ang ulo niya habang mahina siya. Sigaw ng albularyong matanda. Sa isang mabilis na galaw, isinaksak niya ang gulok sa leeg ng kapitan at pinugutan yun ng ulo. Bumagsak ang katawan noon sa lupa, nanginginig hanggang sa maging abo. Nawasak ang sumpa. Ang mga aswang ay nagsipag-alisan at ang mga bihag ay napalaya. Lumuhod ang buong baryo sa kanya. Ikaw ang nagligtas sa amin, Jose Marie. Ikaw ang bagong pinuno. Sa tulong ng matandang albularyo, pinagtibay nila ang kasunduan ng dalawang baryo. At si Jose Marichan, mula sa pagiging simpleng kagawad, naging kapitan ng bayan. Ang kapitan na tumapo sa kadiliman. Ngunit bago matapos ang lahat, bumulong ang albularyo. Jose, tandaan mo, may mas malalakas pang nilalang sa likod ng mga aswang na yon. At ang laban mo, magsisimula pa lang. Sa kanyang palad, muling lumiwanag ang mutya ng lawin, hudyat ng bagong pakikipagsapalaran.